Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Thou shall not covet. Exodus 20 verse 17. Isa po ito at panghuli sa 10 utos ng ating Diyos. Mahalaga po itong pagtuunan ng pansin. Atin pong basahin ang talata. Ang sabi po ng Exodus 20:17, You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, or his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan. Aking pong inirekomenda para po sa mga nakikinig ngayong araw na ito na inyo pong i-share ang ating pong pag-aaral sa inyong mga Facebook timeline para naman po sa kapakinabangan din ng inyong mga kaibigan o yung mga nais ninyong matuto ng mga aral ng banal na kasulatan. At i-share nyo po ito para po sa kapakanan ng iba. Alam nyo po ba mga kapatid na yung tinatawag na worldwide marketing machine, yung mga marketing agency, they spend approximately 250 billion annually. Yan po yung estimated, ano? 250 billion annually to make us unhappy with who we are, with what we have, with how we look, and with what we do. Ang strategy po kasi ng marketing ay yung gawin niyang luma ang bagay na meron ka by presenting something new. Halimbawa, meron ka ng cellphone na ginagamit para mabenta yung kanila, palalabasin na pasuna yung sayo. Halimbawa, meron ka nang ginagamit na facial cream. Para magmukhang walang epekto yung facial cream mo, magpe-present sila ng isang model na ubod ng kinis ng muka at ipe-present yung ginagamit niyang facial cream, palalabasin na yung facial cream na ginagamit mo hindi effective, yung kanya ang effective. Meron pong isang sikat sa atin ngayon sa Pilipinas, yung si Rosmar. Alam niyo po ba na yung kanyang whitening cream, ayon sa kanya, kumikita siya ng 13 million pesos a day. Hindi ko po alam kung totoo yon, pero sa kanyang bibig nang galing yon. In fact, kamakailan narinig ko nga, si Diwata, yung magpaparis na, yung pares, nagbebenta ng pares, na ngayon ay sikat sa Pilipinas, na pinipilahan yung kanyang pares overload, ay binigyan ni Rosmar ng 1 million at saka binigyan ng bahay. Well, anyway, narinig ko lang naman yon. So, ganito po ang gawain ng marketing. Yung gawin kang unhappy with who you are. Halimbawa, ikaw ay medyo nagiging chubby. Para pagmukain kang mas mataba, magpe-present sila ng mga model na kapapayat. At kung ikaw naman ay payat na payat, magpe-present sila ng model na medyo voluptuous ng konti para magmukha kang payat na payat. So, ito po ang presentation ng marketing. For you to be unhappy with what you are, with what you have, with how you look, and with what you do. Kaya po, yung YouTube ngayon, kung saan napakadaming kumikita, lahat na nga po ay naging mga YouTuber, ay dahil po sa intention na makagain ng subscribers, gumawa ng video, makakuha ng maraming views, for what purpose? Kasi pag maraming nanonood, maraming commercial, at sa mga YouTube videos ngayon, may mga ads o commercial. Sila po ang nagbabayad ng mga ibabayad sa YouTuber. Malaki po yan mga kapatid. Meron po akong isang channel, yung pong Ruel Camya TV, na hindi ko na po
tinutuloy. Medyo matagal na rin pong tumigil yung Roel Camia TV ng uploads. Meron po nung isang video na gumawa ako ng kimchi, yung kimchi. At medyo 30 minutes video po yon. Pero alam niyo po ba nang kumita na po ang video na yon ng almost $3,000? Yes, 1.2 million views po yon. Mahaba po yung video, marami pong commercial, at isang video lang, $3,000 na po ang kinita nun. Magkano yung $3,000 sa Philippine peso? Canadian yon. So 80, almost 120,000 for just one video. No po? Kaya ganun po kumikita. Kaya itong mga commercial na ito, sila po ay magi-endorso, gagamit ng mga modelo, gagamit po sila ng mga endorsers, katulad po ng mga sikat sa Pilipinas, si Ivana Alawi, si Rafi Tulfo, si Rosmar, si Diwata, at sino-sino pa. Si Alex Gonzaga, yung maraming mga followers. At it is the intention of the advertising company. At its core, the advertising company designed to make us feel ungrateful about what we have and to feed our greed for what we don't have. Alam niyo ba, noong 1970s, nung panahon ng 3 taon pa lang ako, noong 1970s, the average person viewed between 500 to 1,600 ads per day. Ito yung mga panahon ng television di tubo pa, black and white. At noon, ang commercial, mga 500 to 1,600 advertisement yan. Kasama yung print, kasama yung television. Yun lang naman po ang advertisement nung araw Konti lang. Nung pumasok po, yung 2007, ayon sa survey, an individual was exposed to approximately 5,000 ads daily. 2007 yan. At alam niyo po ba, with the explosion of the internet, with the explosion of social media like YouTube, Facebook, studies now estimate up to 10,000 advertisement bombard us each day. Kaya nga po yung remote, yung remote di na tumitigil Ayaw nang bitawan ng may hawak ng telebisyon ang remote. Bakit? Kasi pag merong commercial, lipat. Pag merong advertisement, skip. So kasi nga po, walang tigil, ang dami. Kung manonood po kayo ng isang YouTube video, mapapansin ninyo, sa simula pa lang, advertisement na, pagtakbo ng mga ilang minuto, advertisement na naman, hanggang kalagitnaan, may ads na naman, hanggang dulo may ads. Ganon din po yung mga TikTok, ganyan yung mga Facebook, yung mga ads on reel. Yan po yung mga hinahabol ng mga nagpa-Facebook. Dahil sa pag nagkaroon ka na ng ads dahil doon sa reels mo, sa konting video mong tumalong-talong ka, konting video mong sumayo-sayo ka, malalagyan na po yun ng ads. At ang intention nun, kikita ka na sa mga ginagawa mong TikTok, ginagawa mong Facebook, at kung ano-ano pa. 10,000 ads. And we are being sold stuff all the time. Hindi pa ho kasama dyan yung mga Amazon, yung mga online shopping, hindi pa ho kasama dyan yung mga nagbebenta, mga online seller, na minsan ipapamain sa'yo ang isang bagay na dahil nainganyo ka lang, dahil akala mo mura, pero kalaunan hindi mo naman nagagamit. Ano po? So, we are being sold stuff all the time, and it's not all that difficult to do so because most of us are already dissatisfied due to our default setting of what we call discontentment. Hindi tayo mahirap bentahan kasi po likas sa tao yung napakadaling sumawa. Napakadali nating magsawa sa pagkain. Kapag kinain natin ngayon, ayaw na nating ulitin mamaya. Kaya naghahanap tayo ng bagong makakain. Sa isang bagay na isinusuot, sinuot na natin, ayaw na nating ulitin. Kung wala naman nagsuot ng damit na sinuot ngayon, nilaban ngayon, mamaya hapon sinuot uli, wala hong ganon. Maliban na lang kung wala kayong ibang damit. Pero most of us, madami tayong damit,
Minsan, hindi nga tayo nag-uulit ng damit sa loob ng 1 linggo sa dami nito. Kasi nga po, nandun yung idea sa puso ng tao, yung tinatawag na default setting of discontentment. Sabi nga po ng isang researcher, consumers encounter countless advertising images during the course of everyday life. Many of these images are idealized, representing life more as it is imagined than as it is actually exist. Repeated exposure to idealized images raises consumers' expectations and influences their perceptions of how their lives ought to be, particularly in terms of their material possessions. Gaano karaming kumain sa restaurant dahil lang nakita nilang kumain si Chris Aquino sa restaurant na yon? Gaano karaming bumili ng sinelas dahil na nakita nila si Corina Sanchez na nagbigay ng tsinelas? Gaano karaming pumila sa sinasabing pares ni Diwata, hindi dahil sa pares at sa unlimited rice, kung hindi gusto lang nilang i-video si Diwata o mapicturan man lang si Diwata. Lahat ng ito ay hype of what we call advertisement. Ano po? So, the result of both these processes for some consumers ay ano? Discontent and an increased desire for more. Noong hindi na po sila pinapansin ni Diwata, lumipat po sila. Ngayon po, meron naman yata, hiwaga ba yun? Hiwaga pares or kung ano-ano pa. Meron na pong pinasisikat silang bagong pares. And still the same, pagkain pa rin yung bagay na yon. So in other words, advertising simply capitalizes on our coveting hearts. I am reminded of something na binanggit ni Will Rogers na akin pong naaalala. Sabi po ni Will Rogers, we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Tama naman, ano po? So sa ating pag-aaral ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa, our main idea, the purpose of this topic is, the key to not coveting what others have is to be content with what you already have. Ang susi para hindi ka magahaman, maengganyo sa mga bagay na meron ng iba, ay ang mapag-aralan at matutunan mong maging kontento sa mga bagay na meron ka. Puntahan natin uli ang talata at ating basahin. You shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Seryoso ang Diyos sa mga talatang ito. Alam niyo po ba, isinama niya ito sa 10 utos na nangangahulugang mahalaga ang bagay na ito. Kung ito man na nasa pansampu, hindi nangangahulugan na mas mahalaga yung nasa una kaysa dun sa nasa huli. The fact na kabilang ito sa 10, dapat natin itong pagtuunan ng pansin. Yung Hebrew word na covet is used both positively and negatively. Hindi naman po masyadong masama o hindi masama ang pagkagamit ng salitang covet. It is both in the Bible used positively and negatively. So the positive meaning of the word covet is a strong desire or delight. So yan ang meaning ng covet. Strong desire or delight. If I will be having a strong desire on something that is not bad, then the coveting is positive. Tama? Halimbawa, I covet the reading and studying of the Word of God. Masama ba yon? Meron akong strong desire or I am delighting in studying the Word of God.
then I use the word covet in a positive manner. Tama? Pero meron din pong negative use of coveting, and most of the time kapag binasa to sa Biblia, it always on, or most of the time, on the negative aspect. The meaning of the word covet negatively is this: an excessively strong desire to have something that belongs to someone else. Yung napakatinding pagnanasa na kunin at magkaroon ng bagay na meron ang iba. So yung strong desire to covet is not really the problem. The problem is on what you are coveting. Tama po ba? So atin po itong pag-aaralan, mga kapatid. So in addition, it means to grasp for more, an inordinate, ungoverned, selfish desire so strong that it compels someone to violate another person's property. So yun po yung pakahulugan ng salitang covet. Yun pong matinding pagnanasa na kung saan na ando na yung desire mo na very strong, na itutulak ka nito na i-violate mo yung property ng iba. A strong desire to have something that belongs to someone else. Ang tawag doon, coveting negatively. Amen? So, one pastor conveys coveting this way: an over-dissatisfaction and discontent with what God has provided, and longing to desire for what He has forbidden. Yan po yung kanyang explanation sa nabasa ko pong aklat. Ang sabi po ng isang pastor, yun daw, coveting is an over-dissatisfaction and discontent with what God has provided, and a longing desire for what He has forbidden. At ito po mapapansin natin, mga kapatid, sa kasaysayan ng Biblia. So whether a desire is good or not depends on the object of the desire. So doon daw po malalaman kung positive or negative yung desire, yung coveting, it depends on the object of the desires. Amen? So tingnan po natin yung good desires. Sabi po ng Bible, Genesis 2 verse 9. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. So, yan po ang ginawa ng Diyos. Huwag po natin mag-ipagkamali na yung mga ginawa ng Diyos ay hindi mabubuti. Ang ginawa ng Diyos, lahat mabuti. Yung unang araw ng creation, pangalawang araw ng creation, pangatlong araw ng creation, hanggang ikalimang araw ng creation, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa kanyang mga salita. At ang sabi po ng Genesis 2:9, the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground. All kinds. Yung namumunga, hindi namumunga, kahoy na para sa lumber, kahoy na para sa papel, kahoy na para sa tissue paper, at kung ano-ano pang uri ng kahoy, pero meron ding mga kahoy na maganda para sa paningin. Halimbawa dyan ay yung paborito ng misis ko, na kung merong isang bagay na pinagsisisihan po si Sister Dang, nung nabili po namin tong bahay na to, sa harapan ng bahay meron pong sakura tree, yung cherry blossom. Naku, malaki na po, lampas tao na po. At ang ganda po noon, every spring, lilitaw po yung mga pink na bulaklak nito. Kaya lang, saglit lang eh. Mga siguro after 1 or 2 weeks, nawawala na. Maglalaglaga na yung dahon, puro kalat. So during the first 2 years na nakatira kami rito, nakikita namin yung tree na yun, yung sakura tree na yun. Pero lagi nga po, pagkakadalawang linggo, nalalaglag na, puro kalat na. Ang hirap maglinis kasi ang lilit ng dahon nun eh. Wawalisin mo yon, lilinisin mo. Sabi ni Dang, tatay, putulin mo na kaya ang puno na yan.
So ako naman, masunuring asawa, pinutol ko yung sakura tree. Alam niyo po ba mga kapatid, ikutin nyo man itong barangay namin, wala, di po ba barangay dito, itong area namin. Ikutin mo maghapon, kung makakita ka ng isang sakura tree, napakapalad mo. Napakadalang po nun dito. At napakamahal po ng sakura tree. Ewan ko naman, nung na-realize ni Dang, na kami nga lang pala meron nun, at ang mga tao kinaiingitan na meron kami nun, bakit na ipaputol? Wala na po magawa. Naputol ko na eh. So meron po mga puno na talagang dinidesire ng iba. Sabi ng mga kapitbahay namin, where's the sakura tree? Wala kayo sinagot ko, pinutol ko na. Ngayon po sabi ni Dang, tatay, pwede ba pag may nakita ka sa garden shop, sa garden store na sakura, bumili ka? Naikot ko na po ang garden shop, buong Winnipeg, wala pong nagbebenta ng sakura. Kung meron po kayong alam, please, kasi gusto ng misis ko ng sakura. Ang nabalitaan ko, sa Toronto pa meron, at sa Amerika pa, madami nito. Hindi ko po alam kung saan nabili yon nung dating may-ari ng bahay namin. So to make the long story short, ginawa to ng Diyos, good for the eyes. And there are tree good for food. So ibig sabihin, magaganda rin yung iba. Kaya lang, sa gitna ng halamanan, merong tree of life and tree of knowledge of good and evil. Itong dalawang punong ito, magkaiba ito, dun pa sa ibang ginawa ng Diyos. Nandun yung tree of life, nandun yung tree of the knowledge of good and evil. And everything. Ang sabi ng Bible, trees that were pleasing to the eye. Pero alam niyo po mga kapatid, sa kabila ng mga bagay na ito, hindi nakukontento ang tao. Merong bagay na hindi siya natitikman, meron siyang bagay na hindi nahahawakan, meron siyang bagay na hindi nakukuha, kaya sa kabila ng there are good tree, pleasing to the eyes, hindi siya makukontento hanggat hindi niya nakukuha yung bagay na meron na hindi niya nahawakan. Pero makikita po natin sa Genesis 2 na hindi masama yan. Diyos ang naglagay niyan dyan eh. Diyos ang naglagay nung mga puno na yan dyan, even the tree of life. It is not bad. Ang sabi ng Psalms 119 verse 9, Psalms 19, 9 to 10. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. May mga bagay na desire. May mga bagay na pwedeng gustuhin, pwedeng pagnasaan na hindi masama. At dito po sa Psalms 19, 9 to 10, ang sinasabi po rito na hindi masamang pagnasaan ay ano? Sabi diyan, the fear of the Lord. It is clean, more to be desired than gold, than riches, than honey and honeycomb. So ibig sabihin, nung naglagay ang Diyos ng mga bagay sa hardin ng Eden na magaganda, hindi po ito bawal. Maliban lang doon sa ipinagbawal. At ang sabi ng Diyos sa limitation na ito, huwag nyo itong gagalawin dahil pag itong kinain nyo, kayo ay walang pagsalang mamamatay. Yung desire na yon ang ipinagbabawal. Yun ang bad desires. Mali pa spelling. Pasensya na po. Inaantok pa ng itinipe. Sabi po Genesis 3:6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. The negative use of this word is found on Genesis 3:6, when Eve found the tree to be desired. Ang sabi naman ng Bible
Lumikha ang Diyos ng mga puno to be desired, pleasing to the eye. Pero itong bawal na ito, the object of that desire, ito ang mali. If the object of that desire ay focus on the one that God forbidden, ang tawag doon, covetousness. Negative covetousness. So meron pong mga bagay na iniuutos ng Diyos na pagnasaan natin. Katulad ng binanggit kanina sa Psalms 19:10. Pero may mga bagay na sinasabi ng Diyos na hindi mo pwedeng pagnasaan. Ayon sabi sa Proverbs 21:25-26, the craving of a sluggard will be the death of him because his hands refuse to work. All day long he craves for more, but the righteous give without sparing. Ano po ang sabi diyan? The desire of the sluggard kills him. Yung pagnanasa ng tamad, papatay sa kanya. Bakit? Nagnanasa siya ng bagay, pero ayaw naman niya magtrabaho. Nagnanasa siya ng bagay ng meron ng iba, pero ayaw niyang paghirapan. Yun yung mga bad desires. Amen? Now, sa Bible, marami nito, mga kapatid. Ano po? Napakarami po nito sa Bible, and I would like to cite some example. One is written in Joshua chapter 7, verse 20-21. Sabi po ng talata, and Achan answered Joshua and said, indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and this is what I have done. When I saw among the spoils a beautiful Babylonian garment, 200 shekels of silver, and a wedge of gold weighing 50 shekels, I coveted them and took them. And there they are hidden in the earth in the midst of my tent, with the silver under it. Naalala niyo po ito? Ito po yung pagpasok nila sa Jericho. Iniutos ng Diyos, all the spoils will be burned. Lahat po ay susunugin. Wala po silang kukunin. Pero nung nakita ni Achan ang kagandahan ng mga kasuotang galing Babylonia, nang nakita niya yung mga silver, nang nakita niya yung gold, pinagnasaan niya ito, I coveted them and took them. Mga kapatid, pangit ba yung mga nakita niya? Pangit ba yung gold and silver? Hindi. They are to be desired. In fact, si Haring Solomon, ang ginto niya, nubod ng dami. Hindi naman siya pinagbawalan. In fact, ibinigay ito ng Diyos. Nung tinanong ng Diyos kay Solomon, ano ba ang gusto mo? Ang sabi ni Solomon, bigyan mo ako ng wisdom. At ang sabi ng Diyos, o sige, dahil pinili mo yung wisdom, hindi mo pinili yung fame, hindi mo pinili yung fortune, ibibigay ko rin ito sa iyo. Kaya si Haring Solomon naging famous at naging very rich. So hindi masama yun. Pero dito may utos kasi rito na susunugin ninyo ang lahat. Gaano man yan kaganda, gaano man yan ka-precious, hindi nyo yan pwedeng kunin. Tandaan po ninyo mga kapatid, yung covetousness ay hindi masama per se. Yung paghahangad ay hindi masama per se. Depende kung ano ang iyong hinahangad. And most of the time, yung 10 Commandments, yung last of the 10 Commandments, which is yung panghuli, ay tumutukoy sa huwag maghangad ng mga bagay na hindi nais ng Diyos na paghangaran. Mamaya, iisa-isahin natin yan. At dito po sa 7:20-21 ng Joshua, you know the result of that. Natalo po sila sa digmaan sa susunod na bayan na kanilang sasakupin. Yung maliit na bayan ng Hai, tinalo po sila doon. At noong tinanong ni Joshua ang Diyos, ba't sila natalo? Ang sabi, meron sa inyo na gumawa ng kalapastanganan. At nung sinuri ito, nalaman nila at umamin naman itong si Achan na pinagnasaan niya ang bagay na ibinabawal ng Diyos. When I saw among the spoil a beautiful cloak from Shinar,
Achan crave what he wasn't supposed to have. And when he got it, he hid it from others. Ang malungkot nito, because he coveted, he brought defeat to a nation and death to himself and his family. So, yun po yung nakita nating bunga nito. Sa 1 King chapter 2, ayan, verse 1 to 11, ito pa ho isa. Maganda tong kwentong ito, maganda tong gawing Bible study material if you have time, no? Minsan pagbulay-bulayan niya. So, ito po'y kasaysayan ni Haring Akab, o ni Ahab. Ano po? So, sabi po rito, sometime later, there was an incident involving a vineyard belonging to Naboth the Jezreelite. So the vineyard was in Jezreel, close to the palace of Ahab, king of Samaria. Ahab said to Naboth, "Let me have your vineyard to use for a vegetable garden, since it is close to my palace. In exchange, I will give you a better vineyard, or if you prefer, I will pay you whatever it is worth." But Naboth replied, "The Lord forbid that I should give you the inheritance of my ancestors." So Ahab went home, sullen and angry because Naboth the Jezreelite had said, "I will not give you the inheritance of my ancestors." He lay on his bed, sulking, and refused to eat. Kita niyo po itong hari na to, no? Mayaman, maraming kayamanan, pwede siyang bumili ng lupa kahit saan, pero napagnasaan niya yung lupain ni Nabot. At nung hindi binigay ni Nabot, parang bata nag-iiyak. Ito naman yung walang hiyang asawa, no? His wife, si Jezebel. Naalala niyo ba yan? Kaya sinabi kong walang hiyang asawa yan. Yan po yung humabol kay Elijah na gustong patayin si Elijah. No, for you to have an idea kung sino yung reyna na yan, no? So, yung asawa niya, si Jezebel, came in and asked him. Kaya kung titingnan po natin, malalaman nyo sa kahariang yan kung sino ang siyang nasusunod. Malalaman nyo kung sino sa kahariang yan ang ahas. Katulad po ng bintang ngayon sa palasyo ng Malacanang na ang nagpapatakbo raw ay yung ahas. So, yung kwento-kwento lang yun, sinegway ko lang. So, dito po makikita nyo how powerful the woman in the palace. Ano po ang sabi dyan? His wife Jezebel came in and asked him, "Why are you so sullen? Why won't you eat?" He answered her, "Because I said to Naboth the Jezreelite, 'Sell me your vineyard, or if you prefer, I will give you another vineyard in its place.' But he said, 'I will not give you my vineyard.'" Tuloy po natin. He answered her, "Because I said to Naboth," ito na po yun, no? Nadoble ko yung verse 6. So Jezebel, his wife, said, "Is this how you act as king over Israel? Ganto ka ba umarte bilang hari ng Israel? Tumayo ka dyan, get up and eat, cheer up. I'll get you the vineyard of Naboth the Jezreelite." Ayan na, dumali na po yung babae dyan. "Kukunin ko, ibibigay ko sa iyo ang vineyard ni Naboth." So ano ginawa ng reyna? Siya ang sumulat. Ano kapangyarihan niyang gawin ito? Pero makikita po natin, yung pagnanasa ng hari, tinugunan ng mga masamang tao. At ang masamang taong ito, so according to our story, ay yung kanyang masamang asawa. So she wrote letters in Ahab's name. Hindi kanya, hindi siya. Ginamit niya yung kapangyarihan ng palasyo, ginamit niya yung kapangyarihan ng kanyang asawa, and place his seal on them. No? Hindi si Ahab ang may gawa nito, yung asawa. And sent them to the elders and nobles who live in Naboth's city with him. In those letters he wrote, "Proclaim a day of fasting and sit Naboth in a prominent place among the people. But sit two scoundrels opposite him and have them bring charges that he has cursed both God and the king. Then take him out and stone him to death." Gaano kawalang hiya ito?
So the elders and nobles who live in Naboth's city did as Jezebel directed in the letters she had written to them. Ipinapatay si Naboth dahil sa pagnanasa sa kapirasong lupa na pinagnasaan ng kanyang asawa. Vineyard of Naboth's caused the death of Naboth. Sa 2 Samuel chapter 11 verses 1 to 5, alam din natin ang kwentong ito. In the spring at the time when kings go off to war, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelites army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah. But David remained in Jerusalem. One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful, and David sent someone to find out about her. The man said, "She is Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite." Then David sent messenger to get her. She came to him, and he slept with her. Then she went back home. The woman conceived and sent word to David saying, "I am pregnant." David coveted Bathsheba, and you know the rest of the story. It led to the sins of adultery. It leads to the sin of murder and killing Uriah the Hittite. And this is also what happened to Judas. He also coveted the Lord Jesus. He had a covetous heart and later betrayed Jesus Christ. The key of our study, the key to not coveting what others have, is to be content with what you already have. Amen? Now, puntahan natin po yung ating pag-aaral, yung characteristic of coveting. How can we know kung meron tayo nito? Magandang magsuri, no? How can we know if we have this covetous attitude? Ano bang characteristic meron ito? Let us consider some of the characteristic of coveting. Ano ba yung madalas nating pinagnanasaan? Una, we usually covet something which are closer to us. This is the idea. Yun naman pong pinagnanasaan most of the time kung ano yung nakikita lang. Natatanaw, no? Nasisilip, naaabot, naaamoy. Halimbawa, nagke-crave ka na ng pritong galunggong o kaya naman pritong pusit. Nagprito yung kapitbahay mo, naamoy mo, naku, budang sarap naman noon. Di ba? Yun. Kung di mo naman naamoy, hindi mo pagnanasaan yun. Kung hindi mo naman nakita, hindi mo pagnanasaan. Kaya ako, ayoko pa masyado manonood ng mga food vlogs Yung mga food vlogs, pag yung Tikim TV, no po, nakapanood ko po sa YouTube yun. O kaya yung Team Canlas, no? Naku, puro pagkain yun. Pag nakita ko pong kumakain na po sila sa mga restaurant, o kaya yung dinadayo nila, nakakaingganyong umuwi sa Pilipinas para lang makakain nun. Imagine nyo, pamasahe pa uwi ng Pilipinas, hindi po ba? Lalo na yung mga wala dito. Yung mga hindi namin nakakain dito. Yun po, no? We usually covet something which are closer to us. Ang sabi ng Bible, "Thou shall not covet thy neighbors." Ano pong ibig sabihin nun? You shall not covet your neighbors. The word neighbor is used 3 times to remind us how we are related to others in community. We seldom covet, take note of this, we seldom covet those things far from us. But we covet those things we see with our neighbors every day, which are so alluring and enticing. We covet our neighbor's wife, our neighbor's car, our neighbor's garage,
our neighbor's size of house, our neighbor's new delivered, furniture, nag-deliver ng bagong Amazon television, o kaya nag-deliver yung UPS ng bagong sala set. Lahat ng nakikita natin, pinagnanasaan. And we usually covet something which are closer to us, not the things that are far. Amen? Kaya magsuri tayo. Ano yung mga desire na meron ka? Ano yung mga negative desire, negative coveting na meron ka? Hindi ba yung mga bagay na nakita mo, naamoy mo, natanaw mo, nahipo mo? Ito yung mga bagay na pinagmumulan. And that is one characteristic of coveting. We usually covet something which are closer. Alam niyo po ba na coveting is strictly forbidden by the Lord? 2 times we read, you shall not covet. This double negation is found only in this commandment. 2 beses inulit yan dito. At anong ibig sabihin? God knows how much we will struggle not to covet. And He repeats it twice to reinforce its importance. Sabi nga ni Kevin DeYoung, no sweet, safe, little sin. Coveting is no sweet, safe, little sin. Ephesians 5:2 and 3, ang sabi ni Pablo, and walk in love as Christ also loved us and gave Himself for us, an offering and sacrifice to God for sweet-smelling aroma. But fornication and all uncleanliness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints. Hindi daw bagay sa ating mananampalataya ang merong fornication, merong uncleanliness, at merong covetousness. God gives 3 detailed category which represent all the neighbors could have. All the neighbors that we might want. Ano-ano yon? Ayon po sa talata ng Exodus, narito po yung madalas na pinagnanasaan natin sa ating neighbor. 1. God commands against coveting is very specific. 1. Property. Thou shall not covet your neighbor's house. The word house can refer to a neighbor's dwelling, and that includes the furnishing inside and even the land surrounding it. Yung lawn, yung yard, yung mga halaman ng kapitbahay. Lalo dito sa Canada. No? Nako, pag maganda yung lawn ng kapitbahay mo, fine-fertilize, tinataniman, ano po? Lalo na po ako, yung kapitbahay ko sa tapat namin na 2 matandang senior na po sila, retired. Wala na pong ginagawa yun kundi magpaganda ng kanilang lawn. At mapapansin nyo po, sa buong neighborhood namin, yung kanilang lawn ang pinakamaganda. Berding-berding kulay blue na halos ang kanilang grass pagdating po ng spring. Samantalang yung amin, bukol-bukol. Kaya naman nagkaganon yung yard namin, sumabog po yung amin pong pipe, yung water pipe namin. Ang ginawa ng city, alam niyo naman, pag city ang gumawa, hindi lang sa Pilipinas, kahit dito, dinukal po yung pipe, sinarado yung butas, tinabunan, tapos tinanam na, paloko-loko yung pagtatanim, hindi na po pinaganda, basta ayun. Kaya ang aming lawn ngayon, patsi-patsi. By the way, hindi po yun part ng yard ko, kundi ng city. Pero dahil tapat ko, eyesore, no? Hindi po maganda sa paningin. Pero yung iba, yung kabila, ang ganda-ganda, no? Ang sabi po, thou shall not covet your neighbor's property. O, anong ibig sabihin? When these commands were repeated 40 years in the scripture, nasulat ito sa Deuteronomy 5:21. Ang sabi roon, we are told not to covet not only the house but the field. Sa Micah chapter 2 verse 2, they covet fields and seize them
and houses and take them away. So ipinagbabawal po ito sa Old Testament at maging sa panahon natin ngayon, kaya hindi natatapos ang Ten Commandments. This is part of the moral law. We are being challenged to be not covetous. Huwag nating pagnanasaan. It will lead to horror. It will lead to disappointment. It will lead to despair. Katulad ni Akan, katulad ni David, at katulad pa ni Judas at marami pang example sa Biblia ni Adan at ni Eva na nawala ang mga bagay na importante dahil sa kanilang mga pagnanasa. Tama? So we should not covet. I guess that means we shouldn't covet our neighbor's lawn, even their landscaping, or anything that they have. Property. Against coveting is very specific, and the command is not to covet any neighbor's property. Kaya kung ano meron sila, huwag mong pagnanasaan. Pangalawa, malinaw din, people. At kabilang din sa people of your neighbors ay ano? Una, wife. You shall not covet your neighbor's wife. At sinama ron, his male servants or his female servant. Yan po ang problema nitong si David nung natanaw si Bathsheba. Siguro kapitbahay lang ni David si Bathsheba eh. Abot tanaw eh. Kaya linaw-linaw ng Bible sa pagbibigay ng commandment na ito. Ewan ko naman bakit itong si David na matalinong hari, a man after God's own heart, alam naman niya ang commandment na ito pero hindi niya napaglabanan ang covetous spirit. Sinunod niya ang unang 4 na kautusan ng Old Testament, ng Ten Commandments. Anything that pertains to the direct vertical relationship of human to man, of human to God rather, sinunod yun ni David. Hindi rin naman siya pumapatay ng walang dahilan. Hindi naman siya nag-murder ng innocent blood marahil. Bago pa kay Bathsheba. Pero after kay Bathsheba, nang nahulog na siya rito, naging mamamatay tao na rin siya ng walang dahilan. Ng kanyang ipinapatay si Uriah. Before pumapatay si David, pero ang pinapatay niya yung kaaway. And that is considered noble during his time. Yung mga kaaway nila, digmaan nga nung araw eh. Pero mga kapatid, yung patayin mo ang innocent blood. Katulad po ni Uriah, dahil sa pagnanasa. Hindi lang yung 10th commandment ang nilabag niya, kundi nilabag na rin ang thou shall not murder. Amen? So you shall not covet your neighbor's wife. Deuteronomy 5:21, ang sabi po sa Deuteronomy 5:21, inuna nga po yung neighbor's wife eh. Bago pa yung desire to neighbor's house. Bago pa yung desire to neighbor's field, male servant, female servant, ox, donkey, or anything that is your neighbor. Kaya kung titingnan po natin yung Exodus, na kung saan ipinagbawal doon, pagdating sa Deuteronomy, na bago po yung order. Nung ipinepresent na ito ni Moses, na galing na sa Diyos, iba na order. Binigyan ng ibang pagpapahalaga yung pagnanasa sa neighbor. Yung neighbor's wife. Dahil yung pagnanasa sa neighbor's wife will lead to more covetousness. Just like what happened to King David. I guess that means we shouldn't covet our neighbor's wife. If we go back to the second giving of the law sa Deuteronomy 5:21, we discover the prohibition against coveting a neighbor's listed first.
And then, sumunod po yung possessions. So, pinagbabawal ang people, or property, people, then possessions. Binanggit dyan yung ox. Yung ox was trained to work the field. Sa panahon natin, ano yung mga ox na yan? Yan po yung mga farm animals. Sa panahon natin, maaaring araro yan, maaaring traktor yan, maaaring lawnmower yan, maaaring anumang bagay na ginagamit ng kapitbahay mo na pwede mong kainggitan, katulad ng kotse, katulad ng mga ari-arian, at kung ano-ano pa. Kumusta ka, kapatid? In application of these things, kumusta tayo sa issue ng pagnanasa sa pag-aari ng iba? Itong mabigat nung meron kang cellphone scroll ka ng scroll, makikita mo yung mga kaibigan mo, kumain sa ganito, pumunta sa ganoon, pumasyal sa ganito, lumipad pa ganoon, tapos pupunuin ka ng inggit. Yung donkey was considered unclean but was also valuable being used for transportation. Kotse katapat niyan ngayon. O kaya truck. O kaya bisikleta. O kaya motorsiklo. O yung kumpare mo, bumili ng bagong NMAX. Bumili ng bagong kotse. Ang sabi ng Bible, thou shall not covet your neighbor's property, people, possession, at panghuli, or anything that is your neighbor's. Anything. Yung aso nila, yung puno nila, or anything. Yan po ang sabi. In the event our coveting doesn't fit into the categories of property, people, possession, God closes any lingering loopholes with the phrase, or anything that is your neighbor's. Sa panahon natin, wala namang magko-covet ng donkey, ng ox, kung hindi mo naman kailangan. Pero kung ilalarawan natin sa panahon natin yan, we crave for bigger houses, we crave for nicer cars, we crave for newer toys, we crave for almost anything and everything. Amen? Tandaan niyo po, mga kapatid, this command is unique. Bakit unique? To my knowledge, there is nothing like this command in other codes from other civilization. Pinag-aaralan ko nga po ang batas ng Pilipinas. Meron po bang batas na bawal magnasa? At kapag nagnasa ka, parurusahan ka. Wala po akong naalala. Miski dito sa Canada, wala naman pong batas na sinulat ang mga mambabatas about this matter. Yung epekto, meron. Yung pumatay ka, o yung ikaw ay nagnakaw, bunga ng iyong pagnanasa, may parusa yun. No? Kaya ka naman nagnanakaw because of that desire. That covetous desire. Di po ba? Pero yung covetous per se, wala Walang known civilizations na ginawa nito ng batas. I don't know of any laws on the books that criminalize coveting. If there were, siguro po, if there are laws in terms of coveting, lahat tayo nakakulong na. Hindi po ba? Lahat tayo nakakulong na kasi lahat tayo meron yan. Ang problema dyan, sa utos na ito ng Exodus 20, hindi po ito madaling patunayan. Bakit? Ito pong sin of coveting is an invisible sin. With the 10th command, we move from actions to the realm of attitude. The other commandments, except for the first, it deals with deeds, while the last one depicts desires. How can you know the desires? This sin is hard to spot on people. It is hard to spot on even to the closest person. Yung asawa mo nga, di mo alam ang desire niyan .
Hindi mo alam kung anong pinagpapantasyahan yan. Hindi mo alam kung anong ninanasahan yan. Ikaw at ikaw lang sa sarili mong pagnanasa ang nakakaalam kung anong meron sa puso mo. How can we spot the covetous spirit of other people? Kaya walang gagawa ng batas para i-criminalize yan. It is a hard sin to spot in others. And in our own hearts, it is so hard to notice because it deals with the internal and not the external. It is directed at what we want to have. Minsan, gustong-gusto natin, mapagpigil lang tayo, kaya hindi nabibisto. Kaya yung ibang nabisto na, nangalo niya, nagmula yon sa covetous heart. Nagnakaw, nagmula yon sa covetous heart. Nang scam, nanggaling yon sa covetous heart. Yung nainggit, binutas yung gulong ng kapitbahay, nanggaling yon sa covetous heart. Nakuha niyo po? So, it's directed at what we want to have. And third, coveting comes with a warning. When you sense coveting rising within, ang sabi po ni James chapter 4 verse 2, ito pong warning. You lust and you do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. You lust, you murder, you covet. Yan po. Yan ang epekto eh. May isang kwento po ako nabasa at ito'y totoo. Noong dekada 90, 1930 pa ho ito. Naging sensational ito, napaulat sa pahayagan na merong isang Philadelphia woman na namatay na walang last will and testament. Nakapag-iwan po siya ng $17 million. So, even though she had only one known relative and less than a dozen friends, mahigit 26,000 people from 47 states and 29 foreign countries tried to claim her estate. Ang tindi, no? Napublish kasi kung kamag-anak nyo ang babaeng ito, kilala nyo ito, at baka connected ka rito, kasi nga, $17 million eh. So marami pong nagpanggap, nagkunwari, nagnasa doon sa 17 million, kunwari kamag-anak sila. In their fight for money, these coveting impostors committed perjury. They fake their family records, they fake their names, they altered their family histories. As a result, ano nangyari? 12 doon, nakulong. 10 doon ay nasintensyahan ng mahabang panahon. 2 doon nagpakamatay at 3 pumatay. Coveting can quickly consume a person. Alam niyo naman yung investigasyon ngayon sa Senado. Mga kapatid, alam naman ninyong moro-moro nangyayari doon. Yung si Mayor Guo, hindi ho Filipino yon. At yun po naman, ngayon lang pinag-uusapan pero panahon pa ho ng Hapon. May mga Chinese national sa atin na nagiging naturalized Filipino sa proseso ng late registration. Hindi nyo nga alam, yung mga naandyan sa Senado, yung mga nanunungkulan sa gobyerno, katulad nga ni Mayor Guo, hindi ho mga Filipino yan. Ubod ng dali sa Pilipinas. Ako po nagagawa ko yan dati. May mga kamag-anak po ako, hindi ko nababanggitin ang mga pangalan, na irehistro ko late registration. Ganun kabilis. Kaya yung si Mayor Guo, aminin natin totoo, dumating sa Pilipinas yan, maaaring teenager yan. Walang knowledge kung saan siya pinanganak, sabi sa ilog. Sa katuwa
tulong, walang kapatid. Pero sa listahan, pati yung kanyang mga kapatid, pareho sila ng ina, pinaglululoko ang Senado. At tayong mga Pilipino, pinakikita ang kabulukan ng ating batas at ang napakahina ng enforcement ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Pagkatapos ngayon, nagmamay-ari ng milyong-milyong kayamanan. Ang tanong, saan dinadala niya yung pera? Kilala sa money laundering ang mga yan at alam niyong ibinabalik sa China ang mga kinikita nilang pera. Well, anyway, huwag natin pag-usapan. Bayaan na natin ang problema yung Senado dyan na wala namang kahantungan yan. Because what they're doing right now is not to criminalize those wrongdoing. It is only for the aid of legislation kuno. Lahat yang sa mga nasa Senado ngayon, ang galing lang nila sa investigasyon. Puro grandstanding. At tayo po ay binibigyan ng entertainment, hindi ng Itbulaga, hindi ng Showtime. Ngayon, ang number 1 entertainment ng mga Filipino, Senate hearing. Masahol pa sa teleserye. Masahol pa sa telenovela. May biglang lilitaw na iimbestigahan. At nakakatuwa, pinanonood tayo ng mundo sa ganitong klase ng mga panoorin sa telebisyon. Sinabi po ng Biblia sa aklat ni Lucas, isang araw may lumapit sa Panginoon. At ang sabi, ito po't atin ang basahin, Luke 12:13-15. Then one from the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. But he said to him, Man, who made me a judge or an arbitrator over you? And he said to them, Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Take note. Ang ganda naman ng tanong ng lalaki eh. Lord, tulungan mo naman kami maghati. Tulungan mo ako na sabihin sa aking kapatid na hatiin yung inheritance. Pero si Jesus, He can spot the covetous spirit in a person. Binanggit ko kanina, kung merong isang napakahirap sa covetousness, it is an invisible sin. Hindi po ito nadedetect basta-basta. Pero sa Panginoon, walang lihim, alam niya na ang dahilan ng lalaking ito ng paglapit sa kanya ay issue ng covetousness. Dahil kung wala silang pagnanasang parehas na magkapatid, they can easily divide the property. Madali nila itong mahahati dahil may issue sa puso ng pagpaparaya. Pero dahil ang issue ay hindi puso ng pagpaparaya, kundi puso ng covetousness, hindi sila magkasundo. So ano pong binigay ng Panginoon dito? Jesus then issue a verdict. Nagbigay siya ng parable. At ano yung parable sa Luke chapter 12? Yung parable ng magsasakang mayaman. May ari-arian na. Umani ng marami. Giniba. Nagtayo ng mas malaking barn. At anong sabi niya sa sarili niya? Kaluluwa, mayaman ka na, marami ka ng pera, kumain ka, matulog ka. sabi ng Panginoon, hindi mo alam, ngayong gabi kukunin kaluluwa mo. Mapapakanino kayang lahat yan? All the things that you have, all the things that you covet, all the things that you gain, mapapakanino kaya yan? Pero hindi natin naiisip yun pag nasa diwa na tayo ng pagnanasa. Pag nasa diwa na tayo ng pagbili, pag nasa diwa na tayo ng pag-click ng, go to cart, pag-click ng mine, at pag-order, hindi na natin naiisip yan. Hindi ko naman ito kailangan eh. Ilang damit ba ang kailangan mo? Ilang pagkain ba magpapabusog sa'yo? Gaano karami bang mga bagay ang magpapaligaya sa'yo? Napakahirap paligayahin ang puso na hindi kontento.
Amen? Jesus strongly contradicts the values of our coveting culture. If you have a covetous character, no matter what you have, it will never be enough. Your stuff will never satisfy. Your relationships will never be good enough. You will always want something you don't even have. Alam niyo po mga kapatid, tayo na mga nasa Canada, o kayo na mga nasa Amerika, have had more materially than all the rest of the world, and yet it has not made us more contented, but only more covetous. Amen? Now, sinimulan ko to ng Lunes para at least magkaroon tayo ng bagong perspective. Sa pagharap natin sa bawat araw, mag-evaluate tayo. Mag-diagnose tayo sa ating mga puso. If we have this discontenting heart. Now, let us diagnose the discontentment. Diagnosing discontentment. Narito po ang ilang bagay na pwedeng niyong gawin. If you find yourself saying these words, if only I had, then you may have problem with discontentment. If only I had, kung meron lang ako. Mga kapatid, maybe you have a problem with discontentment. You may think if you had a better job, a better family, a better phone, a better church, a better car, a better husband, or a better wife, more kids, less kids, or better sports team, then you will be happy. Listen mga kapatid. If you are not satisfied with what you have now, you won't be satisfied should you get what you are wishing you had. Amen? Dami ko na pong nababasang amen. Puro amen, puro amen. And I hope you are agreeing with what we are learning today. Amen? So again, the key to not coveting what others have is to be content with what you already have. Tandaan mo mga kapatid, yung mga bagay na meron ka, maaaring kinaiinggitan din ng iba. Kaya tumahimik ka, pumirmi ka, makontento ka. Here are 5 clues to see if you have a coveting attitude. 1. When you do a lot of grumbling and complaining, you have a coveting attitude. Ubod naman ng ginaw. Ubod naman ng init. Ano ba naman yan? Bakit ako walang ganito? Sa simbahan, uso yan. Po? Alam niyo po, simbahan na nga yun. Dapat po, sa loob ng simbahan, naando na nga po yung mga taong dapat nakapagpa-practice ng contentment eh. Dapat sa simbahan, nandun na yung mga Kristiyanong matiisin. Nandun na yung mga Kristiyanong mapagpasensya. Nandun na yung mga Kristiyanong marunong umunawa. Pero alam nyo, huwag kayong magagalit. Sa simbahan ninyo matatagpuan ang mga taong dunong-dunungan, ubod ng reklamador, kala mo kauhusay at magaling pa sa pastor. Uupo sa likuran. Tapos magrereklamo, ang hina naman ng sound. Uupo sa harapan. Ano ba naman? Ang ingay naman ng tambol. Nagkaroon ng kainan. Hindi lang nabigyan ng saging. Uy, may saging pala. Ba't ako hindi nakakain? Hindi na marunong magpasensya. Puro reklamo. Mga kapatid, madaling malaman if you have a spirit of covetousness. Kapag puno ka ng reklamo,
at lagi kang nagka-grumble. Tama? Pangalawa, when you become envious of what others have. Alam niyo mga kapatid, kaming mga pastor, ang gawain namin ay mag-dedicate. Hindi po kami nagbe-bless, no? Misnomer yun eh. Pa-bless naman ng kotse, pa-bless naman ng bahay. Hindi kami, ako personally, kasi malinaw po sa akin yun eh. Hindi po kami nagbe-bless ng blessing. Blessing na nga yun eh. Pero we encourage our members to dedicate the blessing. Anong ibig sabihin nun? Kilalanin natin at italaga natin bilang mga pinagpala ng Diyos ng mga blessing na ito ay Kanya, tayo ay katiwala lang ng mga blessings na ito, itatalaga namin ito sa Diyos. At alam niyo po, palibasa, malinaw na malinaw ito sa mga kapatiran dito sa Winnipeg, Unida. Lagi, halos hindi natatapos ang buwan. Meron akong dedication ng kotse, dedication ng bahay, prayer dahil na-promote sa trabaho, prayer dahil natanggap sa trabaho, yung mga ganon. Ina-appreciate ng mga miyembro yun. At ako po mga kapatid, ang nakakaalam ng lahat ng ito. Kaya kung meron pong isang dapat puno ng inggit, mga pastor eh. Bakit po? Kasi kami nakakaalam. Lalapit, pastor, pag-pray mo ko, na-promote ako, manager na ako ngayon. Ah, manager ka na? Eh di ang sweldo mo ngayon, doble na, ganito na. Opo. O, diba? Alam namin yon. Yung magde-dedicate ng bagong sasakyan, halos linggo-linggo, buwan-buwan, ang dami, puro bago. Kung merong mga dapat magkaroon ng spirit of covetousness, kami nakakaalam nun. Lord, ba't naman yung mga miyembro ko lagi puro bago? Ako hanggang ngayon 2010 na karag-karag na kotse pa rin ako. At kung ganun ang attitude ko mga kapatid, bilang pastor, kung ganun ang puso ko, I will be the most ineffective pastor of our church. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ako binigyan ng Diyos nung puso ng magpaghangad. Nagbibiro ako, minsan, binibiro ko yung mga kapatiran. Pag naitalagan na namin yung sasakyan, na-dedicate na namin. Sabi ko, naku, binigyan na naman ako ni Lord ng banal na pagkainggit. Sasabihin ng mga miyembro ko, Bishop, hindi kami naniniwala. Kasi alam namin, kaya niyong bumili ng bagay na yan. You can afford that kind of thing. Pinili niyo lang na huwag bumili. Which is, in a sense, tama po sila. Di po ako magyayabang. I can go to the dealer today of a new car and maybe get that car tomorrow and bring it home. At kung pinapalad-palad, pwede ako pupunta ngayong umaga, mamayang hapon, uwi ko na ang isang bagong Subaru kung gusto ko, o isang bagong whatever car I want. Pero hindi ko po yan gagawin. Dahil nasanay po ako na kung anong meron, yun po ang amin pong ini-enjoy. 4, nakalimang sasakyan na po yata ako dito. Sa loob ng 12 taon, naka-4 na kotse na po ako dito. Hindi pa ako nagkaroon ng bago. Pero hindi po ako nainggit to the point na gusto kong pagnasaan kung ano yung mga itinatalaga at idinededicate kung kotse, sasakyan o bahay ng mga kapatiran. In fact, tuwang-tuwa ako dahil pag pinagpapala ang mga kapatiran, pinagpapala ang simbahan. Amen? And to tell you honestly, we are reaping the fruit of that ministry. Inaani po ng Winnipeg Unida ang pagpapala
na ginagawa ng Diyos na pagpapala sa mga miyembro. Alam niyo po ang Winnipeg Unida, may utang po kami. Ang utang namin, yung building na kinatatayuan po ng 465 Atlantic Avenue. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, mga 100,000 na lang po yata ang utang nun. Ngayon po, pwede naming bayaran yun ng full. Po, pwede po ngayon. Bayaran na namin yun ng buo. Pero may pera ang Winnipeg Unida, yung mga council magagaling, matatalino. May mga financial advisor po kami. At alam niyo po, instead na bayaran ng full yung mortgage, they decided to invest the money that we have. Mas malaki pa ang kikitain kesa doon sa mortgage na nakuha namin. 2 taon na lang po, bayad na po yung Winnipeg Unida Christian Church building. And right now, we have almost $300,000 in the bank, invested. Ngayon, mga kapatid, hindi ho ba ito'y bunga ng pagpapala ng Diyos? Nung nagsisimula po kami dito, nung 2011, nagre-renta lang po kami ng property. Madami pong mga simbahan dito, mga Filipino, meron na po silang church building. Nakabili na po sila ng mga church building nila. Mga nauna po sila eh. Pero hindi po kami nainggit. Hindi po namin ano ba yun? Nag-brown out daw. Kinati Ella Alcoriza. Di po namin pinagnasaan yung property ng iba. In fact, natutuwa kami kapag may mga Filipino churches na pinagpapala ng Diyos. Kasi ganun din ang gusto namin na pagdating ng araw na kami ang pagpalain ng Diyos, matuwa rin yung iba. And now, sasabihin ko po sa inyo, ang Winnipeg Unida, in terms of finances, ay hindi po siya namumroblema. Madali naman malaman, ayon po sa ating pinag-aaralan, if you have a coveting attitude. Number 3, when you have a preoccupation with your possessions. Madali mo ring malaman kung ang simbahan ay mukhang pera. Kung ang pastor ay mukhang pera. Kung ang pastor ay gusto ng pakinabang. Wala nang isesermo ng pastor kundi prosperity. Wala nang isesermo ng pastor kung hindi offering. Wala nang pag-uusapan kung hindi magbigay at magbigay. Linggo-linggo, may mag-e-encourage pa para sa offering. May mag-e-exhort pa, offering lang. Kami po, binabasa lang namin ang talata ng Biblia tungkol sa pagkakaloob, and that's it. We don't even promote giving. Because we believe na yung mga mananampalataya na alam ang turo, alam ang doktrina, na aralan, kusang magbibigay. Amen? At alam mo, kung meron kang coveting attitude, pastor, wala ka nang gagawing sermon kung hindi pera. Magpaparami ka ng miyembro dahil sa pera, hindi sa pagmamahal, sa kaluluwa, kundi para paramihin dahil sa pera. Katulad ng binabanggit sa Luke chapter 12, 16, 21, hindi makontento. Meron na, gigibain pa. Di ba? Pang-apat, when you become stingy with what God has given you, you will have a coveting attitude. Ano ibig sabihin niya? Yung bang bagay na pinagpala sa iyo ng Diyos, ibinigay ng Diyos, pero anong gagawin mo? Suswapangin mo. Alam niyo kahapon mga kapatid, kwento ko lang. Kumain kami sa isang restaurant. Kaming pamilya. Kasama po namin yung girlfriend yung fiancé ng aking panganay. Tapos dumating po kami, may dinat na kami na mag-asawa. Tago natin sila sa pangalang kapatid na Boy at Neneng Bautista. Taga-ibang church po sila. Pero mga Filipino, at kilala po nila ako, kilala ko rin naman po sila,
yung tatay ko po at saka yung si Kuya Boy Bautista, mga magkababata po sila nung araw sa Pasong Buhaya. Kwentuhan po, kanina pa, sabi ko, kanina pa ba kayo? So sabi, naka-order na kami, pastor, mag-order na kayo. So ma-order po kami. Kung medyo malaki-laki po yung na-order namin, kung di ako nagkakamali, baka kulang-kulang $200 din po yung nakain namin. Pagkatapos eto, nung magbabayad ako, sabi po nung cashier, bayad na po. Binayaran na po nung mag-asawa. Can you imagine? No? Natutuwa po ako na ang Diyos gumagamit ng mga ganoong tao sa buhay namin. Kalibre kami ng tanghalian. Kaya, shout out kay Ate Nene at saka kay Kuya Boy Bautista. Ewan ko kung nanonood sila sa akin, pero pagpalain kayo ng Panginoon. At kung may nakakarinig nito na kilala si Kuya Boy at si Ate Neneng, kwento nyo sa kanila na naikwento ko rito. Maraming ganon. Minsan, may tatawag sa akin, Pastor, pasyal nga kayo dito sa Aristocrat. Pinapupunta kayo ni brother dong. Ako naman, pag ganon, takbo na ako. Alam ko na yon. kung hindi pikerel, kung hindi isda, bibigyan ako ng pantanghalian. Alam niyo po, minsan mga kapatid, nahihiya ako kapag nakakatanggap ng mga ganong mga bagay. Pero akin pong kinikilalang pasasalamat kasi may mga taong hindi madamot. May mga taong walang espiritu ng pagkainggit na yung kanilang mga tinatanggap na biyaya at pagpapala, ibinabahagi nila sa iba. You will know that you have a coveting attitude when you become stingy with what God has given you. Amen, mga kapatid? Panlima. When you love things and use people rather than using things and loving people. Malalaman mo raw kung ikaw ay may attitude ng covetousness kapag ginagamit mo ang tao para ka umunlad, para ka umasenso, at para ka magtagumpay. Doon mo malalaman if you have a coveting attitude. Narinig ko po ang isang tao na tumawag sa kanyang realtor dahil yung kanyang bahay ay gusto niyang ibenta na. So, tinawag niya yung kanyang realtor at ang sabi niya, ihanap mo ako sa market ng bahay na ganito, 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 ganito laki, ganito size. At ito ang bahay na gusto ko. So yung realtor, nag-ikot po siya, naghanap siya ng bahay ayon doon sa gusto ng lalaking ito. Then pagbalik niya, sabi po niya doon sa lalaki, eto, nakakita na ako ng bahay na gusto mo. Ang sabi ng lalaki, teka, yung address na yan yan yung address ng bahay na ibinebenta ko. Exactly, ang sabi ng realtor. Yung bahay na hinahanap mo, yung sukat, yung itsura, yung forma, ay ang bahay na ibinebenta mo ngayon. That's the home you already live in. Minsan, gusto lang natin ng bago, hindi natin nakikita na yung bagong hinahanap natin ay iyon na ang meron tayo. Amen, mga kapatid? Now, mabilis na lang po ito. At ako po'y magdadalawang oras na. By the way, this is a subject, a thesis on covetousness. Pwede nyo po itong gamitin sa mga pag-aaral ninyo, sa mga Bible study. Pwede nyo gamitin na sa training materials o mag-lecture kayo about covetousness. Use this. You can also ask me for the PowerPoint presentation if you want. Pagtiyagaan nyo lang kasi Monday naman ngayon, sinisipag-sipag lang ako, kaya tatapusin ko na po ito. Now, anong cure for coveting? The cure for coveting is learn the secret of contentment. Yun ang susi dyan. Sabi ni Pablo sa Filipos 4, 11 to 13. Ang sabi niya, now that I am speaking of being in need, for I have learned, in whatever situation I am,
to be content. I know how to be brought low, and I know to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. Even the Apostle Paul had to be taught how to be content. Sabi niya, I have learned. Kaya yung pagiging kontento, kailangan nating matutunan. The word secret means to be initiated. You need to find the secret. Paul chose to be content in and every circumstance, whether he had lot or he had little. This is a sweeping statement which covers every condition of life. The phrase have learned means to discover by experience and to enter a new condition. Alam nyo, mahilig ako manood ng National Geographic. Yung mga Discovery Channel. Meron pong isang TV show na ang pamagat ay Alone. Hindi ko po alam kung nanonood kayo nun. Yung Alone. Ito po ay madalas nangyayari sa Arctic Circle. Minsan sa Vancouver Island, yun, doon po ginaganap yun eh. Yung show ay nagpapakita ng mga survival instinct ng human by pushing them to their limit in extreme conditions. Katulad ng isolation, walang pagkain, bibigyan lang sila ng mga ilang kagamitan, silang manghuhuli kung anong gusto nilang hulihin, patagalan yun. Patagalan. Ngayon, kung ayaw mo na, sobrang nalungkot, may satellite phone, tawag ka, susunduin ka na ron. Hindi mo alam kung ilan pa kayong natitira na survival o survivalist. Yung season 7, anyone who lasted 100 days would receive $1 million. At siguro alam nyo na kung anong nangyari doon, no? Yung iba po dahil sa kakulangan ng pagkain, nag-top out. Yung iba sa pagkamis sa kanilang magulang, nag-top out. No. Yung nanalo, as he contemplated missing out on $1 million. Apo. Actually, dalawa na lang sila pala. Yung isa, na gusto na niya sumuko, para manalo yung isa, no? Hindi naman nila alam na dalawa na lang sila. Yung isa habang nagko-contemplate siya, sabi niya, bakit ba ako nandito? Bakit ba ako magpapakamatay dito? Sabi niya, na-realize niya na everything I want, I already have. Meron akong mabuting asawa, meron akong mabuting mga anak, meron naman akong sasakyan, meron naman akong bahay, meron naman akong trabaho. So he tap out. So hindi siya nanalo. Pero ang point ko dito mga kapatid, yung mga sumasali doon, nagkakaroon sila ng realization. Ba't ba ako magpapakamatay dito? Yun ang mga bagay na meron ako ay sapat para magpasaya sa akin. How can you become satisfied, mga kapatid? How can you become satisfied in every situation? Sabi ni Paul, everything I want, I already have. You might want to lean forward to hear it because it's a secret. Ano po yung sikreto? God has so ordered the world and your personal circumstances that no matter what situation you are in right now, you have everything you truly need to be content. Kailangan mo lang aralin. Kailangan mo lang matutunan ng sikreto. Kapatid, lahat ng bagay na kailangan mo nasa iyo. Because that is what God promised. He will supply all your needs. The problem, hindi tayo kontento sa needs, nangingibabaw ang wants. Ang sikreto, the key to not coveting what others have is to be content with what you already have.
Now, our contentment course needs correction. Here are some ways we can correct our coveting and grow in contentment. 1. Guard your heart. Proverbs 4:23, keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. 2. Admit the places, possessions, or people won't ultimately satisfy. Kahit magbago ka ng lugar, magkaroon ka ng katakot-takot na kayamanan, o magpalit ka ng tao sa buhay mo, hindi ka pa rin masasatisfy. Ecclesiastes 5:10, he who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income. This also is vanity. The key to contentment is not having everything you want, but wanting everything you already have. Third, give your way out of covetousness. Acts chapter 20:33-35, I coveted no one's silver or gold or apparel. Remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, it is more blessed to give than to receive. And the last, earnestly desire Jesus and be saved. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Now, are you ready to kill covetousness? Repent of your sin and receive Christ as your Savior. Amen? Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.